ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? Dito, gusto nilang ipalitaw na ang Nazareno ay galing sa paganong aral na si Nimrod ang Nazareno, the Sun God. Ito pansinin ninyo. Pero kung sa korte pa, dito di na talaga paniniwalaan. Bakit? Una, may banat din siya kaugnay ni Santo Niño kung sino si Santo Niño. Ito. Namayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tammuz, na naging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tammuz ay si Baby Jesus daw. See? Una, ang Baby Jesus, ibig sabihin, Santo Niño, ay para sa kaniya si Tammuz yung ancient Diyos-Diyosan. Pero di ba niya alam na itong Santo Niño ay siya din paglaki ang Poong Nazareno ng paalala, pero lumaki na. No? So kung para sa kanya na ano daw ang kanyang narration, si Nimrod daw si Joseph, si Semiramis si Santa Maria, habang ang batang Hesus si Santo Niño ay si Tammuz. Napansin nyo ba yung kasinungalingan sa tinatawag na pagan influence fallacy, mga kapatid? Kung si Saint Joseph para sa kanila ay si Nimrod, at si Santo Niño naman daw, ang batang Hesus ay si Tammuz, bakit ang Poong Nazareno ay naging Nimrod din? Si Jose ba, na para sa kanila, Nimrod, naging Hesus na Nazareno? Dahil ang Hesus na Nazareno, Nimrod din para sa kanila. Kung si Santo Niño para sa kanila ay si Tammuz, paglaki nito, di ba yun ang pinaalala sa Poong Nazareno? Bakit ang Tammuz na bata ginawa nilang Nimrod? Dito pa lang, mga kapatid, sablay na ang Seventh-day Adventist. Ano ang palatandaan na Seventh-day Adventist? Ito, dahil tinalakay niya, may aklat daw umano na ayaw ipalabas. Itong aklat na ito kay Ellen Goldwhite. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Ito ay pinagbawal. Libro na makapangyarihan. Abay, librong makapangyarihan ha? Pero bawal. Na may isang libro na napakamakapangyarihan. Ito ay pinagbawal, binan, at itinago mula sa publiko. Isang libro na naglalaman ng isang lihim na napakalalim. Ito ay nagbago ng buhay ng milyon-milyon at patuloy na yumanig sa pundasyon ng lipunan. Ito ang The Great Controversy. Itinago ang Great Controversy at binaban daw umano ang Great Controversy. So, kung naban itong The Great Controversy, bakit merong kopya tayo? Kung itinago itong makapangyarihang aklat ni Ellen Goldwhite, ba't nakaabot sa atin? Sino bang nagtago nito? Sino bang hindi nagpalabas nito? Dito pa lang, sablay na. Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith, kung saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang itim na Nazareno sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman, at ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Mali na naman, dahil para sa kanya, yun daw ang pinakasikat. Pero para sa atin, sikat sa pananampalataya natin, hindi lang Poong Nazareno, Señor Santo Niño, ang Mahal na Birhen Maria, at maliban diyan, half-truth ang ginagamit niya dito. Dahil gumagamit siya ng history
Ang problema lang, yung history ay ginawa niyang story. Ganon ang mga anti-katoliko, mga kapatid. No? Kaya ating sasagutin ito punto por punto dahil alam niyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y paulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay, tuloy natin. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? O ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Una mga kapatid, ang object na nagpaaalala ay hindi kailangan na talagang kaitsura sa pag-alala mismo. Bakit? Halimbawa, Exodo 25:22, yung dalawang kerubin na nasa kaba ng tipan, anong sinabi? Yun ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Tanong, dahil po ba yung dalawang kerubin nagpaalala sa presensya ng Diyos? Ang Diyos po ba mukha ng kerubin nung ginawa ni Moses na kerubing ginto? Okay, tuloy natin. Dito, binanggit niya si Nimrod na Diyosan sa paganong Roma noon. At inaakusa nila na doon ang galing ang poong Nazareno. Una, napakalayo dahil si Nimrod ay Diyos-Diyosan. Ang ating Panginoong Hesukristong inilarawan sa poong Nazareno, tunay na Diyos at tunay na tao. Ang poong Nazareno, dala-dala at pasan niya ang cross. Si Nimrod, hindi. Tingnan nyo, anong dala niya? Cross ba? Ang layo, di po ba? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Atin daw pag-usapan, kaya atin ding sasagutin sila. Sa iyong araw, Seventh-day Adventist. Ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang tali. Ganon din ang paghaplos sa itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan dahil dito. Ngunit ating babalikan mga kaibigan, ano nga ba ang history ng itim na Nazareno? Ang itim na Nazareno mga kaibigan ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century na dinala dito sa Pilipinas. Isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. Ngunit ang katotohanan nito mga kaibigan, kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa mesquite wood. Ito ay isang ibig sabihin, pinag-aralan niya ang history. Ngunit, ang problema lang sa takbo ng narasyon na ito, ang history ay ginawa niyang story. Klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. Ngunit base sa banal na kasulatan at base na rin sa history, saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia? Ito base daw sa kasulatan at base sa history. Ay nagsimula sa lugar ng Babylon. Nagsimula daw sa lugar ng Babylon. Halimbawa, pinakita niya yung Santo Niño. Sa lugar ba ng Babylon, merong Santo Niño na noon? Kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, kumpara sa kanila, si Santo Niño ay si Tamos. Ano po ba ang mabasa sa Spanish Bible sa Lucas Kapitulo 31, versikulo 35? Ito mabasa natin. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ngayon, kumpara sa kanila, ang salitang Señor Santo Niño ay Diyos-Diyosan, ganun na ba sila ka-inosente
na di nila alam na ang salitang Santo Niño ay Spanish language na sa English, Holy Child, banal na bata. Si Tamos ba yon? Ang layo, di po ba? Tuloy natin. Noong panahon ng 3000 BC, isang babae na nagangalang si Semiramis o Ishtar sa Ingles at binabanggit sa Biblia mga kaibigan na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte ay tinatawag siyang Queen of Babylon. Si Semiramis mga kaibigan ayon sa history ay kanyang inampun ang lalaking nagangalang Nimrod. Si Nimrod mga kaibigan ay galing sa descendant ni Adan, ang great-grandson ni Noah sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya mga kaibigan ay anak ni Cush at siya rin ang leader mga kaibigan na nagpatayo ng Tower of Babel dahil nung pagkatapos ng baha ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha at ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko mga kaibigan. Sure. Dito na iniugnay ang Holy Family nitong tinatawag na Tritheism sa mga pagano. Tingnan natin kung may kaugnayan ba talaga. Si Nimrod mga kaibigan ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis. Ito. Imagine, ayon sa narasyon na ito mga kapatid, si Santa Maria daw ay si Semiramis. Si Nimrod naman ay si Joseph. Pero, sabi sa narasyon niya, sa pag-aaral ukol sa Diyos-Diyosan ng mga pagano, si Nimrod, anak ni Semiramis. Ginawa niyang asawa ang kanyang nanay. Ganun ba ang nangyari sa banal na pamilya? Si San Jose ba ay anak ni Santa Maria pagkatapos ginawa niya na asawa si Santa Maria na kanyang nanay? O, di po ba ang layo sa gawa-gawang story nitong mga Seventh-day Adventist? Tuloy natin. At sa pagkamatay ni Nimrod, namatay si Nimrod. So, napara sa kanya si San Jose. buntis itong si Semiramis Nabuntis si Semiramis, napara sa kanya si Santa Maria. at kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod na siya daw Si Semiramis, kanya umanong inihayag na ang kanyang nasa sinapupunan galing kay Nimrod. Yun po ba ang aral ng simbahang Katoliko? At yun po ba ang turo ni Santa Maria na ang pinagbubuntis niya na Santo Niño, banal na bata, ay galing kay San Jose? Okay, tuloy natin. ay nag-incarnate at binuntis siya at si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na para sa kanya, namatay si Nimrod, nag-incarnate, pumasok. Ganun ba ang nangyari kay San Jose sa Biblia at sa aral ng simbahang Katoliko na namatay si Jose pagkatapos nabuntis si Santa Maria at yun ang Santo Niño? Di po pa mga kapatid, kung manood kayo na kayo magsore, talagang delikadong matangay kayo nitong kasinungalingang ito. Tuloy natin. Tamos. At kung ating makikita mga kaibigan, sila ang original na mother and child. Sila daw ang original na mother and child. Dito na pumasok mga kapatid ang tinatawag na pagan influence fallacy. Kung ba may mother and child sa paganong Roma noon, ibig po ba sabihin na ang mother and child sa mahal na Birhen Maria at ang Panginoong Hesus galing sa pagano? Yon, di po ba napakalayo? Dahil kung tingnan natin sa Biblia mga kapatid, susuriin natin itong tinatawag na pagan influence fallacy ng mga anti-Katoliko, lalo na sa Seventh-day Adventist.
Ang pananampalataya at ang mga gawi na hango daw sa paganism dahil may kapareho sa ginagawa ng mga paganismo. Maling-mali ito mga kapatid. Bakit? Dahil kung ang pagan influence fallacy ang susundin, di lilitaw na ang Diyos mismo sa Biblia ay sa pagano din dahil may kapareho sa paganismo. Sa anong paraan? Ang babaeng patutot ayon sa Mystery Babylon na aklat, may dalang kupa sa kanyang kamay. Pero alam nyo ba, ang Panginoon din may dalang kupa sa kanyang kamay. Di ba? Asan natin yan mabasa? Mga Awit, Kapitulo 75, versikulo 8. At dahil ang Panginoon ang humahawak ng kupa na puno ng bumubulang matapang na alak na nagpahiwatig ng kanyang galit, binuhos niya ito at inom sa masasama hanggang sa huling patak. Kung ang pagano ay may dalang ang kanilang Diyos-Diyos ang kupa, mabasa din natin na ang Diyos may dalang kupa sa pagano na ba? Hindi lang yan. Ang paganong hari nakaupo sa trono at may korona ang ulo. Di po ba ganun din ang mabasa natin sa Bible? Ang Diyos nakaupo sa trono. May korona din sa ulo. Pahayag Kapitulo 1, versikulo 4. Pahayag Kapitulo 14, versikulo 14 hanggang 16. Kaya dito pa lang na aral nila na pagan influence fallacy, sablay na. Tuloy natin. At dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Ang pagano mga kaibigan ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman mga kaibigan ay ang sun god. So si Semiramis ay moon god, si Nimrod ay sun god. Para sa kanya, si Semiramis ay si Santa Maria. Si Santa Maria ba ay moon god? May dokumento ba sila o akusasyon lang na aral ng simbahang Katoliko na Diyos-Diyos ang buwan si Santa Maria? May dokumento ba sila na nagpapatunay na si San Jose ay Diyos-Diyosan na araw? Sa Roma, Sol Invictus din, the unconquered God. Meron ba? Tuloy natin. Wala. Kaya haka-haka lang. At si Tammuz ay anak ng sun god. Si Tammuz, anak ng sun god daw. Ngayon, binanggit niya ang Diyos-Diyosan na araw dito mga kapatid. Dahil po ba ang mga pagano, mga kapatid, ay gumagamit ng araw bilang Diyos, di po ba napansin na kahit sa Biblia, kung ang mga pagano ay sumasamba ng araw bilang Diyos, sa Biblia mismo ang Panginoon tinatawag na siya ang araw ng katuwiran. Lord, the Lord is the Sun of Righteousness. Saan yan mabasa? Nasa Malakias Kapitulo 4, versikulo 2. Dahil po ba ang mga pagano may sumasamba ng araw, pagkatapos Malakias Kapitulo 4, versikulo 2, ang Diyos ay tinatawag na siya ay araw, no, ng karunungan. So, sa pagano na ba yon? Dahil kapareho? Ingat kayo sa ganyan na atake ng mga anti-katoliko. Tuloy natin. Di ba't parang meron siyang paghahambing? Yan. Dito na. Anong narinig niyo? Di ba parang may pagkahambing? Ibalik natin. Ang mga pagano, kumikilala sa araw na Diyos. Sa Biblia, ang Diyos tinatawag na karunungan araw. Dahil po ba may pagkahambing sa pagano na ba yung nasa Biblia? At hindi lang. Sabi sa kanyang punto, di ba may parang, yung salitang parang, doubtful na. Di po ba? So, nagdududa na. Yun po bang pagdududa sapat ng batayan mga kapatid? Para patunayan ang naturang akusasyon? Ingat kayo dyan.
Tuloy natin. Sa ating panahon ngayon, kung ating makikita mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world katulad na lamang ng Babylonia, Medo-Persia, Grecian Empire at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil orihinal naman mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4 to 6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa. Bago diyan mga kapatid, una, yung pagan influence fallacy, alam ba ng Seventh-day Adventist na yung paggawa ng obelisk ay nauna yan sa mga pagano? Bakit? Saan natin makita? To the pharaohs of the 12th dynasty, others to the pharaohs of, unlike other similar monuments from Egypt, is devoid of any Egyptian hieroglyphs, and its paternity and the date of creation is in doubt. The place of its origin was the city of Iunu, known to historians as the capital of religious worship of the country since very ancient times of the pre-dynastic period, that is, over 3 millennia BC, since the city also appears in the Old Kingdom pyramid text as the House of Ra. The ancient Greeks later on began to call Iunu in their own manner, Heliopolis. It is reliably known that the city of Iunu, the very name of which is translated as obelisks or the pillars, was widely famous not only for the abundance of temples, but also for a pagan influence fallacy. Bakit? Tingnan niyo, si Ellen Goldwhite, yung libingan niya, may ganyan. Ito ang libingan ni Ellen Goldwhite. Hello, welcome again. This is my vlog. And look, I'm here at the Ellen G. White Memorial, and this is the tombstone, and this is the marker. The marker is over there, and we're so happy that we have visited the site where she was laid to rest. Thank you, everyone. See you next time. Bye-bye. Bakit kinopya nila yung sa pagano? Di po ba pagano ang nakauna nito? To the pharaohs of the 12th dynasty, others to the pharaohs of, unlike other similar monuments from Egypt, is devoid of any Egyptian hieroglyphs, and its paternity and the date of creation. Pagan influence fallacy. Di po ba sila mismo ang tatamaan? Di lang. Gamit nila Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 6, bawal ang lahat na uri na larawan. Para sa iyo, ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas. Ng anumang anyong nasa itaas. Sa langit o ng nasa ibaba sa lupa. O sa langit at nasa ibaba. Di tayo tutol diyan dahil ang tinutukoy diyan ay Diyos-Diyosan. O ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan. Binabanggit sa banal na kasulatan, bawal ang paggawa ng larawan. Larawan ng Diyos-Diyosan. Di ba? Napakalinaw yan. Kung anong larawan ang ipinagbabawal, Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, kung lahat na uri ng larawan ay ipinagbabawal, bakit? Sa Exodo 25, 19, 22, ang Diyos mismo may utos kay Moises na magawa ng larawan ng mga kerubin at gawin ito na nakaukit sa ginto. Pero ang argumento nila dito, si Moses lang ang inutusan. Sa unang hari, Kapitulo 6:29, ang buong bahay sa labas at sa loob
may nakaukit din na larawan ng kerubin. O di po ba? Pero ang tanong, kung bawal talaga ang lahat na uri ng larawan, bakit itong kay Ellen Goldwhite, nakita nyo ba? Kay Ellen Goldwhite ito, meron pang nakasulat, this is the very place Ellen G. White, a founder of Seventh-day Adventist Church. Founder talaga siya. Ito, tanso. Tanso na monumento ni Ellen Goldwhite sa mga founders dito, James White. Akala ko ba bawal ang lahat na larawan? Bakit yung founder nila may larawan na nakasakay pa? Dito pa lang, butata na ang Seventh-day Adventist. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.